So ito na mga kagaya. Nakuha natin, ang dami. Yan, ang dami oh. Ang dami. Oh. Ililipat natin doon sa kabila. Hindi ko nabibilangin. Dito, ah. Dito. Ayan, oh. Dito na sila tuluyan lalaki. Oh, ayan. Diyan na kayo magparami at lumaki. Ayan. Yan, ito lalaki na oh. Makikita natin may kulay pula yung ano niya. Yung kagat. Isang pinagpalang umaga mga kagaya. So yung gagawin natin ngayon sa episode na to, yung mga lumaki ng krillings natin dito, yung mga 2 inches na. Kasi nga may date tayo rito, June 1. So ngayon is July, August na. So almost 2 months na. So yung mga 2 months na krillings na rito ay ililipat natin dito sa kabila. Ayan. Naka-prepare na itong paglilipatan nila. Mayroon na rin mga hides. So, aalisin natin yung mga krillings dito na mga 2 inches up, pataas na. Tapos yung mga maliliit, maiiwan lang dito. Kumbaga, magsa-sizing lang tayo. Yung mga ganyan lang kalalaki. Ayan. Yung mga ganyan, mga 2 inches na po ang mga yan. Yan yung ililipat natin doon sa kabilang pan, para maiwasan na rin natin yung pagsisiksikan dito. Gawa ng yung mga maliliit may iwan dito para lumaki rin sila. Ito yung kukunin natin, yung magkaparehas na size, yung ilalagay natin. So, mayroon ulit tayo panibagong krillings nandito. Ayan. Pagkaalis natin ng mga malalaki, yung krillings naman natin dito, ilalagay natin doon. So, ito is nasa ano na to? More than 2 weeks na rito nung match sila. So, malabo makita rito sa camera natin. Yan. So madami rin krillings dito. Magto 2 weeks na nung match sila. Kaya pag natanggal na natin yung mga 2 inches doon, nailipat natin sa kabilang pan. Ito naman is ilalagay na natin doon uli. Para makadagdag ng ating ano ng ito uli. Para madagdag dito yung mga maliliit na krillings natin. So itong mga malalaki, doon na uli siya doon na tuluyang lalaki doon. So at least mga December ma-harvest natin. Kung hindi ko pala na-upload nung unang harvest ko rito, yung mga malalaking crayfish natin, inulam natin. Mahigit 1.5 kilo, mag 1 3/4. Trinay lang natin kainin para masabi natin yung lasa, kung anong lasa ng ating alagang crayfish. So madami na rin tayong krillings. Tapos doon sa kabila, yung bagong gawa nating pan, nandun yung mga breeder natin. So ang gagawin dito para mailipat, yung tubig na to is ililipat ko doon sa kabila. Ililipat ko dito dito sa ating mga breeder. Kung baga sisip-sipin natin yung tubig, ililipat dito. Tapos ito naman is ililipat ko naman yung tubig doon sa ating malaking pond. May gagamit lang tayo ng pump para matransfer yung tubig. So samahan nyo ako mga kagaya habang ililipat natin to, at mabilang na rin kung ilan yung ating mga
papalakihing krillings dito. So ngayon kinabitan natin mga kagaya ng ayan, pump para higupin tong laman dito sa ating tangke na to. So para itong laman is ilagay natin dito sa ating malaking fish pond. Ayan. So pag naubos na to, bumaba na, kukunin naman natin yung tubig ng mga nasa krillings natin, ililipat natin itong pump, higupin naman yun, ilipat dito. So kaya natin ginagawa to, ayaw ko kasi magtapon ng tubig. So after na makuha natin yun, makuha natin yung mga krillings doon na ililipat, ibabalik natin uli yung tubig. So wala tayong tinapon na tubig, gawa ng hindi rin po ako nagpapalit ng tubig kahit dito sa aking malaking fish pond ng tilapia. Hindi po ako nagpapalit ng tubig. Dito hindi rin ako nagpapalit. Doon sa ating krillings hindi ako nagpapalit. Ang ginagawa lang is naglilinis lang tayo ng ating filter. So dito sa pond natin na malaki, weekly yung linis ng filter. Doon sa mga krillings natin, monthly ang paglinis ko ng filter. So pagkaubos nito, yun naman ang higupin natin. Ililipat lang natin tong ating pump para higupin naman yung nasa krillings natin na tubig. Para pag kunti na yung tubig, mabilis na natin hulihin yung ating mga alagang crayfish. So natapos na natin higupin doon kagaya yung mga tubig. Ito naman yung hihigupin natin. So ito yung pump na ginamit natin pang lipat ng tubig. Nilagyan natin ng net kasi marami akong mga gapi rito, baka mahigop. So ngayon may PVC doon, babalik na rin natin yon para yung mahihigop lang na tubig, yung tubig lang dito. Kasi nga itong pond na to konektado doon sa kabilang pond natin. So kailangan natin isara yung connection nilang dalawa. So wala tayong valve na ginamit dito, kundi PVC lang. So babalik na rin ko yan, i-install natin yung pump para mahigop natin yung yung tubig. Ha? So ito 'yon. Babalik na rin natin. Kasi nga wala tayong valve na kinabit dito. And ang purpose ng filter natin, kaya tayo nagkabit ng filter para tagalinis ng ating pan. And kung naglilinis tayo ng pan, wala tayong masayang na tubig. Kaya ano lang, kagaya nito, maglilipat kami, pinabawasan natin yung tubig, hindi natin tinatapon yung tubig. Ayaw natin may masayang na tubig. So ito yung pinaka-valve nitong ano natin. Ayan, may butas-butas siya. Ayan, may butas-butas. Para yung tubig nito pupunta sa ating filter. So ngayon, ang purpose natin, babawasan natin itong tubig. Kakabit natin yung pump dito para i-transfer naman dito sa kabila nating pan para mas madali natin mahuli yung ating mga alagang krillings. So ngayon ililipat natin yan, ha, mga kagaya. So ayan, naikabit na natin yung pump dito sa kabilang pan. Yan, lagay naman natin yung tubig dito sa kabila. Ayan. So, wala tayong tinatapong tubig, cycle lang siya. So pagka siyempre makukuha natin yung tubig, haangat na naman yung tubig dito, yun, mauubos na yung tubig niyan, mabilis na nating hulihin yung ating mga krillings, and then maililipat na natin doon sa kabila. Ganyan lang mga kagaya. Ayan, walang nasayang na tubig. So pagka nahuli na natin yan,
nakuha na natin yung mga krillings, nailipat natin doon sa kabila, ililipat lang natin yung pump dito, babalik lang natin yung tubig dyan. So hindi, wala natapong tubig sa ginawa natin ngayong paglipat. Ganyan lang mga kagaya. Ayan. So andito yung mga breeder natin. Makikita, ayun oh, makikita nyo. Ayun. Mga malalaki yung breeder natin dito. Ito yung tinira natin nung hinarvest natin sila. Nagtira tayo ng mga 6 na piraso. Na 6 na pirasong crayfish. 3 babae, 3 lalaki lang ata yung iniwan natin dito. And may nakita na ako doon, mayroon na siyang itlog. So hayaan lang natin dito mapisa para dumami sila rin dito. Ayan. Kailangan natin kunin yung magkakaparehas yung laki para yung mga maliliit naman sabay-sabay naman silang lumaki. Kasi sa pagkain nag-aagawan, yung malaki minsan yun yung nang bubuli. Pagka hindi makakain din yung mga maliliit. So ang gagawin natin para sabay-sabay silang lumaki, yung magkakasinlaki, yun yung ilalagay natin doon. Ang kukunin natin mga 2 inch pataas para mailagay natin sa kabilang pan. So ina-assume natin na mayroon na tayong 2 inch dito. Kasi nga ito yung date nung tinanggal natin dito yung mga malalaki, iniwan natin yung mga krillings. So kung sa isang buwan lumalaki ang crayfish ng 1 inch, so magdadalawang buwan na sila rito. So ini-expect natin na mayroon ng mga 2 inch pataas dito sa ating grow out pond. Ayan mga kagaya, ang laki na ng binaba ng tubig natin. Pero babawasan pa rin natin para mas madali silang mahuli. Ayan na yung mga ililipat natin, no? Ayan. Ayan, madami-dami din sila. Ayan, mga nakatago pa yung iba. Oh. Ayan, ganyang mga size. Mga ganitong size ang ililipat natin. Ayan. So ayan, no? Naglalabasan na. Kasi bumaba na yung tubig nila. Merong mga mas maliliit. Ayan, ganyan. Yung maliit, may iiwan yan dito. Ito, kita na lalaki siya kasi pula na yung kagat. Ayan. So ang dami rin pala. Madami tayong huhulihin at ililipat sa kabilang pan. Ayan. Pababain pa natin na lumabas yung mga PVC pipe nila para mas mabilis nating hulihin. Ayan, lumabas na yung PVC natin. So kunting bawas pa. Ayan, makikita nyo, nandyan na yung mga huhulihin natin. Ayan. Ayan na yung mga huhulihin natin. Medyo may mga maliliit. Yung mga maliliit na yan, may iiwan. Yung mga ganito lang kalaki, yung ililipat natin. Ayan, yung mga ganitong kalaki. Ayan. So madami siya mga kagaya. Ito, tingnan nyo. So madami-dami itong ililipat natin. Yan, unti-unti nang bumababa yung tubig. Naglalabasan na sila sa kanilang mga PVC pipe. Ayan. So madami pala to. Ini-expect ko lang mga 30 pieces. Pero madami pala sila. So ngayon kagaya, ayan, mababaw ng tubig. So mabilis na natin mahuli yung ating mga krillings. Try natin manghuli. Ang iilap, may ilap sila. Mahirapan pa rin tayo manghuli.
Teka lang. Maliit yan, maliit mi. Ay, may Yung mga malalaki ang kukunin natin. Ito oh. Oh. Mga ganitong size yung ililipat natin. Ito parang bagong ano mold. Lalagay natin dito muna. Diyan muna natin ilalagay. So hulihin natin to pa isa-isa mga kagaya. Madami. Dami tayong huhulihin dito. Yun lang. So tatanggalin natin ang mga ang laki na rin pala kagaya niya no. May 2 inches na ang ano niya, yung size. Tatanggalin na natin ang paisa-isa to para mas mabilis manghuli pagka wala na yung meron siyang mga maliliit pa kagaya ng ganito oh. Yun yung maiiwan dito. Tingnan natin, hulihin natin. Try natin hulihin to. Mahuli. Maliit. Maraming maliliit. Try natin manghuli. Makatakas. Nakatakas. So tatanggalin natin itong mga PVC para mas mabilis natin mahuli sila. Pag wala silang mapagtaguan, mas mabilis mahuli ang mga yan. Yan o. Yan mga ganyang size. Ang kukunin natin mga kagaya. Yan muna sila. Ito may pula na oh. Lalaki. Yan oh. Dami-dami na nahuli natin. Yan. Kailangan kasi tanggalin natin yung mga PVC pipe. Ayan oh mga kagaya, may mga maliliit oh. Ayan, maliliit. May iiwan yan. Para dito naman sila lang lumaki. Ito oh, gagaya nito, may iiwan to rito. Maliit siya. Ito, marami oh. Oh. Okay. Dami laman. Oh. Ito marang mga maliliit eh. Ito pwede na. Pwede na to. Ito may iwan dito. Mga maliliit oh. Maliit. So ito na mga kagaya. Nakuha natin. Ang dami. Ayan, ang dami oh. Ang dami. Oh. Ililipat natin doon sa kabila. Hindi ko nabibilangin. Dito. Oh. Dito. Ayan oh. Dito na sila tuluyan lalaki. Oh, ayan. Diyan na kayo magparami at lumaki. Ayan. Yan, ito lalaki na oh. Makikita natin may kulay pula yung ano niya. Yung kagat. So itong mga maliliit natin dito kasi makita sa camera to. Yan ay ilalagay natin doon sa ano natin. Anong size niya? Ito, mga ano pa lang to. Halos 1 inch. wala nang 1 inch to. Ang sobrang liliit nito, hindi pa makita. Halos bagong hatch. Kaya pero marami din to, siguro mga nasa 50 rin yan. So doon na sila lalaki. Dadalhin ko doon, bubuhos natin doon. Buhos na rin natin to.
Mga kagaya. Madami yan. Diyan na rin sila lalaki. Ayan. So, ililipat na natin ulit yung tubig. Yung nandun na tubig, ililipat naman natin dito. So, mga kagaya, naibalik na natin yung tubig. Ayan. Naibalik na. Medyo malabo. Pero mga 2 araw niyan, lilinaw na uli yan. Kasi mapi-filter na uli ng filter natin yan. So, lilinaw na agad yan. Yung ano niyan, yung tubig. Ang nandito yung mga sobrang liit pa, mga wala pang 1 inch. Yan yung papalakihin na naman natin to, mga 2 buwan na naman. Saka na natin i-harvest na naman yan. So kung August ngayon, August, September, October. So mga October, kung may gustong bumili, pwede na natin ibenta yan. Sigurado mga 2 inches pataas na yung mga sizes niyan. So pwede na silang bumili. Ito naman, syempre kasi 2 inch na to, after 4 months pwede na natin i-harvest. So pwedeng hindi ko na sila pa damihin. After 4 months, i-harvest ko na sila. Pwede na nating iulam or pwede rin nating ibenta. Gawa na nga yung breeder natin is nandito sa kabila. Nandyan yung mga breeder natin. So ngayon mababa pa ang tubig. Nagpupuno na naman siya ng tubig. Ayan oh. Ayan, tingnan natin doon malapitan. Pinupuno natin uli siya ng tubig. Galing sa ating fish pond. So ayan oh. Ito oh. Ayan. Yan, galing yan sa ating fish pond. Galing na sa na-filter na tubig. Kaya linaw na rin yan. Oh. Yan yung bumabalik na naman dito sa ating breeder tank. So, ang laki po to ng breeder tank natin. Pero 6 lang yung pirasong nandyan. Kasi yung mga malalaki, hinarvest na natin. At inulam nga. Tinikman natin. Yun yung unang harvest natin na tinikman natin. So masarap siya. Kaya nga sabi ko kung hindi ko to mabebenta, masarap din siya pang ulam. Saka ang bilis niyang paramihin. So by October, kung sinong gusto bumili, mabebenta na natin yan. 2 inch pataas ang size niyan. Bagka walang aberya, walang mamatay. Pero tingin ko kasi matagal ng cycle na yung fish pond natin. Tuloy-tuloy na yan. Kahit na mapapalaki natin siya. And ito, pwede rin natin ibenta or sa December, pwede na natin maging handa to. Ready na pang Pasko natin yan sa Pasko at New Year. May iluluto. So yun lamang mga kagaya. Maraming salamat uli sa inyong panunood. At naway ma-inspire kayo mag-alaga ng crayfish. Napakadali lang po alagaan itong crayfish mga kagaya. Marami akong nakikita na ang tubig ay mababaw lang daw. Tapos yung iba walang oxygen, walang pump. Matututunan nyo yan po. Ito kagaya nung sa breeder tank natin, wala tayong pump doon, walang filter. Ito naman sobrang lalim. Mga nasa 24 inches to o 2 roller. So malalim siya. Pero may filter naman ako. Ang filter ko, linilinis ko lang yan once a month. Pero mga healthy. Ang lalaki po ng na-harvest ko rito. Halos 200 grams. Ang isa, yung isang crayfish natin, yung lalaking crayfish. Maganda yung pagka-setup nito kasi lumaki sila ng ganong kalaki. So yun lamang mga kagaya. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Hanggang sa muli kong vlog, antabayanan nyo po. Ingat po tayong lahat.